Hello at kamusta sa mga inyong lahat? Welcome sa Indian Pinoy TV. Sa video na ito na yung araw, nakipag-usap namin ang ng topic na ito ngayon ay kung gaano yung 8-ball pool ability paglaro may sal na. So, nakipag-usap namin sa topic, sa temang na ito. Tara na! So, ngayong panahon, dati pa, masama na ako maglaro ng 8-ball pool kasi lagi akong nagtalo ng mga sa matches. Tsaka, hindi ako masyadong magaling sa maglaro ng 8-ball pool, di ba? Alam mo ba, sa 2022, yung pinakamasamang year ang maglaro ng 8-ball pool kasi 40% yung win percentage ko lang. At grabe yun kung sa tingin mo, sa sarili mo, o kasi hindi pa rin yung kahit hindi half yun, kahit para magbuti yung half, para magnalo ng half, hindi pa kahit yun, kahit 40% yung win percentage ko lang. Pero na yung panahon, 70% pa yun. At mas magaling ko pa ako magnalo, mag-aim, mag-ability sa yung shots ko, sa aim wheel kasi meron akong isa na at tama nga that ako ay mas magaling kaysa sa 2 taon dati. Di ba? Kasi meron akong mas practice araw-araw talaga. Pati yung hindi ako nagre-record ako ng mga video sa channel ko, masaya pa rin yun kasi naglaro ako ng 8-ball pool parang halos araw-araw na yun. Parang yung habit ko na sa panahon na ito. Sana po ba kayong naintindihan ng subject na ito? Kasi mahalaga para sa akin kung gaano ng high percentage, meron kang at least 60% or kung hindi malaking, at least more than half yung ng mga matches sa 8-ball pool, di ba? Ito yung mas mahalaga para sa akin. At hindi ko kaya yun sa hindi masyadong timid ako, hindi masyadong nahihiya, o parang malungkot, ganon. Kasi dati pa, I was very confident makipag-usap sa mga tao. Pero ngayon, hindi ako masyadong magaling sa mga makipag-usap kasi meron akong yung naramdamin yung mga naghiya, pag-usap na ako sa ibang mga tao dito sa bahay ko. Pati dito sa bahay ko, kahit sa mamay ko, meron akong mahirap yung sa time, meron akong hard time, nagipag-usap sa nanay ko palagi. At sa lahat ng mga temang ko sa buhay ko, hindi piling ko comfortable doon. Hindi nga. At yung pangalawang bagay ko, gusto ko makipag-usap sa video na ito ay kung gaano yung viewership tagala Pilipinas has increased, yung maraming na mga daming talaga. Agad na agad, meron akong at least 25% yung mga viewers ko na paranood ng mga videos ko, taga Pilipinas niya. At Pinoy din sila. At gusto ko yung content ko yan
majority yung mga tao taga Pilipinas, tapos din mga taga Malaysia. Nakikita ko yung alnets ko parang each yung once every 2 araw sa tingin ko, yata, siguro. Tapos, I'm seeing a huge growth in my channel. Kahit meron lang ako 10 subscribers sa channel ko, I think it's a mabuting mas malaking channel ko kesa sa noon ng isang taon. Kasi wala pa akong Filipino viewers at that time, no? At that time, di ba? Pero ngayon, meron. So, mabuting balita yun. At gusto ko lang magsabihan, pagsalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga inyo nang kayo na panonood ng mga videos ko. Lahat ng mga wakas sa ending ng mga videos ko, sabi ko, hey, maraming salamat sa panonood. Kita-kits next time, ha? Sige, bye-bye. At gusto nila yan. Sa tingin ko yun sa mga nakalimutan ko yung salita ng ice sa Tagalog. Hindi ko alam. Sabihin mo sa comments lang kung Pilipino ka. Pero, I see it from my eyes that mas malaking yung palagay ko, yung mga viewers, tapos yung mas malaking audience meron ako, taga Asia siya. Tapos meron din sa United States, pero hindi maraming, di ba? Hindi kagaya ng Pilipinas. Malaking audience doon na at humahanga sila yung name ko. They consider me my Lodi. They consider me to be their Lodi idol. Kahit Pilipino sila. At hindi ko piling ko ganon kasi maliit pa. Pero again, kung mindset nila yun, I'm happy with that. At humahanga din ako ng mga viewers ko. At gusto ko lang sabi, sa lahat ng puso ko, maraming salamat sa panonood at sticking around and napanood yung content ko. Masaya na ako that nahanap mo yung content ko parang meaningful, parang poetic, parang full of mga naramdamin, 'di ba? Alam mo kung relate ba kayo? Sorry po, joke. Pero yun lang, sa mga lahat ninyo, ingatin kayo sa buhay mo at keep sticking with me. Gagawin ko yung mas content sa future, syempre. At mga kabayan ko, kayong yung best talaga. Salamat sa sa lahat ng mga suportahan nyo. Sa buong puso ko. Sorry. Kanina nakakamali pa rin na. Hindi lahat ng puso ko, pero buong na puso ko yung korektang forma, yung tamang manera para sabihin yun. Pero anyways, maraming salamat sa panonood. See you there. At ingat po kayo. Bye-bye.